So, can we withdraw? Ang nilagay na namin dito is can we withdraw? Kasi kapag may tumatawag sa amin, ang tanong eh, pwede bang mag-loan? Kasi nga tama yung sabi ni Miss Chris kanina, no? Sabi niya na kapag SSS eh, parang loan ang unang naiisip ng mga tao. So dito, sa pension booster, or isama na natin yung mandatory, so wala pong loan dito sa mga provident funds natin. Pero pagdating dito sa pension booster ay meron po tayong withdrawal. But hindi naman natin ini-encourage ang ating mga member na mag-withdraw po kasi itong pension booster ay dinesign para madagdagan ang ating pension sa future. Okay, in short, ginagagamitin natin tong tool para maging secure tayo during the retirement age. Okay? Pero in case of emergency, andito naman po si pension booster para tulungan kayo na maka-cope doon sa inyong pangangailangan. So, can we withdraw? Yes, 'di ba? Pwedeng mag-withdraw, pero no withdrawal for first year of the membership except for extreme hardship. Ibig sabihin, ang lagi po nating tinitignan dito is your first contribution. Kasi ang basis ng membership natin ay based doon sa unang posted contribution ninyo. So, no withdrawal for first year. So, hindi natin ina-allow ang withdrawal except doon sa merong under ng extreme hardship. So, balikan natin or tingnan natin yan later. Then, yung pangalawa, we have para sa mga merong membership ng second to fourth year. So, we have withdrawals may be done with reduced income. So, tingnan natin ano yung sinasabing reduced income at ano yung sinasabing extreme hardship. So, doon tayo sa extreme hardship. So, we have partial or full. So, meron kang option. Kasi in case of emergency, kunwari, meron kang contribution dito, sabihin natin mo 1 million. Pero ang emergency mo, kailangan mong operahan. Ikaw, ang tinitingnan natin ikaw as a member. Okay, ang extreme hardship po, yun lang, in-note natin ang extreme hardship, ang dapat ang nakakaranas po ay ang member ng pension booster. Okay, hindi po ang mga kaibigan ninyo, ang mga kamag-anak ninyo, kundi po kayo mismo as a member. Okay, kasi po ang pinoprotektahan natin dito ay ang ating mga miyembro. So, we have the partial or full withdrawal kasi sabi nga kanya 1 million ang pera mo. Pero magpapa-opera ka, kailangan mo lang is 150,000. So, pwedeng 150,000 lang or 200,000 lang ang i-withdraw natin. Okay, and then the remaining contribution is magiging stay intact siya and then mag-earn po yun ng tuloy-tuloy. So, ano yung extreme hardship? So, we have the critical illness. Then, we have the involuntary separation from employment. Ito yung diniscuss kanina, no, na unemployment benefit. Ina-encourage din natin, no. Kasi yung iba, talagang nagpa-file agad dito. Huwag niyo pong kakalimutan na meron kayong isa pang special benefit sa regular program is the unemployment benefit. Kung hindi naman ganon kalakihan, kunwari kasi ang ginagawa naman kaya, kumukuha ng benefit na yon kasi dahil naghahanap pa ng next na work. So baka hindi mo naman kailangan ng sobrang laking pera sa mga panahon na yon, pwedeng gamitin mo muna, unahin mo yung unemployment benefit mo. And then in case of emergency kasi talagang wala, kailangan mo talaga ng pera, doon natin i-file itong pension booster. Kasi si pension booster, ang point lang natin doon is that yung unemployment is a benefit. So, entitled ka talagang makukuha nun once na under ka ng involuntary separation. Ito kasing si pension booster, is yung pera mo ay ilalabas mo na dapat mag-earn pa siya. So, kung hindi mo naman siya ganun talaga kailangan, kasi hindi benefit yun eh. Hindi benefit yun kasi mababawasan. Yung makikita nyo kanina meron tayong reduced income. So, tatamaan siya nun. Pero kung talagang kailangan mo, syempre i-release natin yan. So, yun lang. Pag-iisipan lang natin yung mga paggamit lang natin ng tama no? Sa benefit kasi yung difference ng benefit at ng withdrawal. Then we have the repatriation of OFW members from host country. And then we have the other analogous conditions as may be determined by the SSS. So, ito ay depende sa inyong case. Bibigyan ko lang kayo ng
isang case dito sa other analogous conditions, meron kaming pinagbigyan na isang member namin na nag-partial withdrawal siya na parang ang membership niya is nasa 7 months pa lang, so wala tayong 1 year. Pero pinagbigyan siya kasi ang reason niya is meron siya real estate, so nakapangalan sa kanya, and then kailangan niyang bayaran, pero during that time is wala siyang pambayad. So, kailangan lang natin ng mga supporting documents once under tayo ng extreme hardship. Okay? Hindi lang yung sasabihin natin na, under ako ng extreme hardship, so kukuha ako ng magwi-withdraw ako. So, kailangan po natin ng supporting documents para dito sa mga under nitong case na to. Okay? And then, para naman doon sa merong membership na ng second year up to fifth year, so, pwede ulit, partial or full withdrawal are allowed. So, pero ang titignan lang natin dito is the years of membership. So, kunwari, hindi ka na under ng extreme hardship kasi nag more than 1 year na yung first contribution mo. Pero hindi ka lumagpas ng second year. So, ibig sabihin, kapag nag-partial or full withdrawal ka, ang makukuha mo is up to 60% lang po ng inyong earnings. So, in short, yung 40% ay hindi nyo po makukuha. At yung 40% po ay hindi po yun magi-stay sa inyong account kasi parang lumalabas po dahil inilabas nyo siya ng earlier, parang, in short, para siyang penalty kasi nailabas mo siya agad. So, kaya 60% lang po ang maibibigay natin sa inyo. And then, kung umabot naman kayo ng more than second year, then but less than 3 years, so up to 70% lang ng income ang makukuha nyo. The same with 3 to 4 and 4 to 5. So, makikita nyo, hindi 5. Less than 4, more than 4, but less than 5, 90% ng income. Kaya kung hindi mo naman urgent na kailangan at kaya mo mag-antay into 5th year, kasi sa 5th year po, ay pwede nyo nang makuha ang full earnings, partial or full. Okay? And then, ang kinaganda nitong programa na to is that hindi lang siya yung, kasi marami nagtatanong, meron silang alam na ibang agency na meron din ganitong program, pero up to 5 years lang yung investment. And after that, kailangan nilang ilabas. Ang tanong dito is, kung hindi ko naman kailangan yung pera after the 5th year, pwede ko pa ba siyang i-invest? Pwede ko ba siyang i-re-enroll at i-invest ulit? Ang answer po doon ay hindi na po nila kailangan hindi na po nila kailangan ilabas, mag-full withdrawal, and then ipapasok po. Dito po, since ito ay makakatulong sa inyong retirement sa future, pwede nyo pong i-stay dito ang inyong mga contributions hanggat hindi nyo po siya kailangan or hanggat hindi po kayo nakakuha ng final claim sa regular program. Kasi kung hindi mo naman kailangan ng pera, iiwan mo lang siya dito at kumikita siya by around 7% per annum, magandang na po yon investment. And then, kapag po more than 5 years, kung in case of emergency, kailangan nyo, makukuha nyo na po yung income yon by full po. Okay? So, dito tayo sa last part. So, we have the special settlement of the pension booster. Ba't ang daming dana and may end pa? So, special settlement ng pension booster po. Sinasabi namin siyang special settlement kasi because ideally, dapat po ito ay fina-file through online. Pero ngayon po, since meron tayong mga development na ginagawa, if ever ang ating mga member ay magpa-file ng retirement or nandun na tayo sa sa retirement or total disability, and then para sa mga beneficiary in case of death, and then para naman sa mga may emergency case, magpa-file ng withdrawal, partial or full, kailangan po ang ating mga members ay pumunta sa nearest branch. Okay, so sa nearest branch po ay kailangan ninyo mag-fill up ng request verification form. So, ang ilalagay nyo lang po dito is kung ano yung case na gagawin ninyo. For example, withdrawal. So, kung withdrawal, kailangan nyo lang po yan ilagay dito sa lower part. May nakalagay na others na withdrawal of pension booster. But make sure po kapag partial withdrawal ang gusto nyo, ilagay nyo po yung specific amount na kailangan po ng ating mga members. So, for example, meron ka 100,000, ang gusto mo lang naman, kailangan mo lang is 50,000. So, pakilagay po natin na 50,000 yon. And then, kung full withdrawal naman po, kailangan nyo pong ilagay na full withdrawal,
Then same with the retirement benefit, gawin mo pension booster, retirement claim, total disability, then yon po. Then in case of death, so kailangan po natin specific po dapat natin yon ilagay. And then once po pumunta doon at na-fill up na nito, kailangan din po natin mag-attach ng valid IDs. And then proof of account po. Bakit po kailangan namin ng proof of account? Kasi po, ang gagawin po natin is, ang usual po kasi na nangyayari is, nire-release po yan by cheque. So ngayon po, para po sa ikakagaang ng lahat, maganda po na ipapasok na natin ito sa inyong mga bank account. So kaya po, para lang po may approve natin, kailangan po, yun din po ang requirement ng ating accounting na kailangan ay meron po itong proof of account. So, ano ba yung mga proof of account? So, kailangan lang natin, kunwari, meron kayong, yung mobile app, tinatanggap natin yon basta nakita natin andun yung pangalan nyo at yung account number. Okay? And then, meron din tayo na passbook, kasi sa passbook, andun yung name mo, andun din yung bank account number. Yung iba naman, nagbibigay ng picture ng ATM kasi ngayon, dati kasi walang mga bank account number yung ATM, ngayon meron na sila. So, yung mga ganon. So, kailangan lang natin makita bank account number at kanino nakapangalan yung account. So, since dahil kayo po ang member, dapat sa inyo po nakapangalan ng account. Hindi po tayo nag-a-accept ng joint account. So, kailangan po ay individual yung account natin. Then, ang gagawin lang is, submit lang dahil nasa branch kayo, submit nyo lang po. And then, after that, wag po kayong matakot na may tumatawag sa inyo from SSS dito sa Voluntary Provident Fund. Kasi pinagkakamala kaming scammers na taga-SSS daw kami. Yes, taga-SSS kami. And then, nagbe-verify lang po kami pag meron kaming tinatawagan na mga members. So, baka meron lang dun sa pinasa mong form na kailangan ng confirmation, kaya po tayo tumatawag. Okay, so wag po kayong matakot pag may tumawag na taga BPFD sa inyo.